Total tatay niyan, presidente man. Okay na yan. Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guides, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. Oh, kayang-kaya ni BP Sara yan, ano? Kayang-kaya, lalo na ho yung sinabi, no? Sabi ni Vice Presidente, pag ako nategi, kumausap ako ng tao, natetegi kay BBM, Lisa at kay Martin. Pero nung kinabukasan no, siguro nahimasmasa ng Vice Presidente, medyo parang, out of context naman, kumbaga. Mali naman yung pagkakaintindi nyo sa sinasabi ko. Mga boss, kahit ilang beses ho natin paulit-ulitin yung mga binigkas po ng ating Vice Presidente, mukhang mahirap tayong papaniwalain na hindi yun ang gusto niyang palabasin ho. No? Oh. Tudoy. May security yan si Inday. Dami po, dami. Alam po namin yun. Lagpas 400 po yata yung security. Kung hindi kami nagkakamali. Nandiyan na si Rowie, sabi, kunwari lang yan, kailangan nila ng proteksyon, kaya tatakbo ang mga yan habang buhay. Huwag kang maniwala, wala yung security. Hindi po kami naniniwala talaga. Napakadami nga po. Di ba? Kaya nagbawas ang PNP. Kaya nagbawas ang PNP. Sobra daw po Being the father, sa tingin mong gipati ito, nakita niyo siya na she was seeking for help and you were there. I suppose you were still awake that time. Basta ito mong feeling na yun? Lingaw. Minisugol. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. She's not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi matukotin mo ako i-investe mo ako confidential fund? Confidential fund. Sige, talungin mo ako. What did you sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund, supposedly, without? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress? Hindi, paano spend properly 250,000 per night. Yun ang tinatanong. Sila Mary Grace Piatos. yung mga ganun. Paano may papaliwanag yun? Kung si Sara nga, hindi po mapaliwanag ng BP natin Down. Confidential nga Yun. Kaya po, confidential nga di ba? Kaya po doon, yun yung pinagdiskitahan nila. Siguro iniisip nila mga bossing na doon tayo pumunta sa confidential. Doon tayo magpalobo ng mga budget natin. Kasi pag tinanong tayo, confidential nga bawal sabihin. Malalaman yung kilos namin ng mga kalaban. Di ba? Hindi ho nila alam, nako, nahalata na sila mga bossing na grabe yung mga paggastos nila doon sa confidential. Ikaw po, dating Pangulo, tama po ba o totoo po ba yung sinasabi nila Dan Fernandez na kongresista? Na yung confidential fund daw, intelligence fund, doon mo daw kinuha yung mga pang-reward doon sa mga kapulisan. 1,500,000, 2 million kapag ka ng laban. Bakit tawagin ng confidential kung... ang galing mga kababayan. Siyempre, doon tayo sa hindi pwedeng ipaliwanag. Doon tayo pumokus. Hindi ko lang makita dito. Alam ko meron akong kopya nun na 2016, 100 million confidential fund. Tapos nung bandang kalagitnaan na po ng Pangulong Duterte, medyo nag-billion-billion na po. Dumami na ng dumami. No? At bago mawala, parang kung hindi ako nagkakamali, 4.5 billion na yung confidential fund. Siguro sabi, pahabol sa huling taon. Di ba? Anyway, mga bossing, nako, eto po yung binabanggit namin diyan po sa mismong title natin. Mukhang
makakasuhan ng sedisyon ang dating Pangulong Duterte. Ito ho. Sa press con sa Davao City Lunes ng gabi, tila bumuelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa anak na si Vice President Sara Duterte. Siyempre naman, di ba? Tatay yan eh. Kakampihan niya yan. Oh. There is a fracture. There's a fracture now in the governance of Marcos. Kumbaga may sira, mga kababayan. Ayaw nang sabihin, no? May sira na lang. There's a fracture, no? May bale, may putol, may sira, may butas, kung ano pa sa gobyerno ng Pilipinas. Pero yung dati niya kung binabanggit, mga bossing, na hindi na gumagana ang justice system ng Pilipinas, hindi niya na po masabi, mga bossing. Medyo kabado na po siyang sabihin nun eh. Bakit to? Kasi pag sinabi niya yon, masasabi na naman sa harap-harapan niya, no? Sasabihin na naman sa harap-harapan niya ni Benny Abante. Ibig niyo po bang sabihin na wala na pong justice system? Papapasukin na po natin ang ICC? Medyo parang parang nahilamusan po ang dating Pangulong Duterte nung narinig. Hindi po yan ang ibig ko sabihin. Medyo bumawi, no? Bumawi. So ngayon po, para safe, fracture na lang po. May butas, o kung may bale, kung may sira, kung ano, bahala kayo. No? Pero gumagana, pero may solusyon. No? Tama po ba ako, dating Pangulong Duterte? May solusyon? It cannot be remedied. Uy, walang solusyon. Walang gamot. Kakasabi ko lang po sa kanila, may solusyon. Hindi, sabihin nyo na po, meron solusyon yan. There is no relief in sight. Wala po talaga. Meron. Sabihin nyo po. Ano? It is only the military who can correct it. Ayan. Kumbaga, dyan na po pumapasok, mga kababayan. O kayong mga AFP, kayo na lang ang makakapag-correct dito. Kayo na lang ang magaling dito. Haluan na natin ng pang-uuto. Baka sakali, no? Na ang AFP o ang mga militar kumambyo at bumaklas ng suporta sa ating Pangulo. O bumaklas ng suporta sa gobyerno ng Pilipinas. Sige nga po, dating Pangulong Duterte. How? I do not know. Hinimok niya ang militar na protektahan ang konstitusyon. Kayo ba? O yun, sabi nga ng militar, non-partisan kami, no? Hindi kami pro presidente, hindi kami pro vice-presidente, no? Pro constitution, sa constitution kami nakabase. Sabi ni Junito Ugsad, ikaw puro ka ICC, Pilipino ka ba talaga? Hindi. Amerikano ako, sige, ICC. ICC. Okay na. Di ang daming hindi Pilipino dyan na nagsusumigaw. Na dapat magkaroon tayo ng ICC para may backup tayo para sa kagaya ng mga kagaya ni dating Pangulong Duterte. Hindi pala kayo Pilipino, Shiro Kansaki eh. Hindi na. Sige, hindi na ako Pilipino. Basta pasok na yung ICC. Okay na ha? Huwag kayo iiyak dyan. Yung mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Tanungin mo lang yung presidente. Oo, mga kababayan. Hindi niya man sinabi na tumanggal na kayo, umalis na kayo ng suporta dyan sa Pangulo na yan. Kasi bumabatak yan. Medyo may pahaging lang. Would you still be supporting a drug addict? Sabi niyang ganun, no? In short, mga kababayan, paghimok na din po yun sa ating mga militar. Nandyan na po si Janelle De Guzman. Good morning daw po. At si Patrick Sara. Ba't ang daming trolls ni Duterte? Tuloy. Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ako ho, sedition to, mga kababayan.
Oh, no? Hindi directly sinabi na umalis na kayo ng suporta diyan. Pero yung the way kung paano niya himukin at paano niya sabihin nakasuporta pa kayo, bumabatak yung Pangulo na yan. Oh. Paninira sa Pangulo para umalis ng suporta o para sila yung suportahan ng mga militar. Last chance. Last hope nila, mga kababayan. Militar. Sabi po ng AFP, no? Hindi po kami pro Marcos, hindi po kami pro Duterte, pro Constitution po kami. Kaya, ewan ko ba? yung mga DDS, dahil nga po last hope nila yan, mga kababayan. Huling pinakahuli. Ang ginawa nila, alam nyo kung ano? Ito ipapakita ko sa inyo, no? Dinamay pa po yung mga Armed Forces of the Philippines, mga bossing, para magmuka na, nako, eto na, sinuportahan na din kami ng AFP. Boom! Sabi, Armed Forces of the Philippines, no? Nilagay nila dito, AFP, pro-support, Duterte. AFP ng Davao. Ayan, sa ilalim po ng fake, no? Lumipad ng papuntang Maynila para bigyan ng proteksyon si Vice President Duterte. Nakita nung AFP, mga bossing, sabi, fake daw po. At wala silang ganong operasyon na ginagawa. At yung mga picture na kinuha nila, ang mga video, mga kababayan, base po sa kanila, kinuha galing doon sa mga previous operation and being misrepresented as a current event. Grabe kayo, ha? Pati yung pagpe-fake news, kuhang-kuha nyo na, ano? Pati yung pagpe-fake news, gano'n na din ang lakad nyo, ha? Hirap na nga po kasi, mga kababayan. Bimuhin mo ba naman? Ang vice-presidente, kumbaga, medyo siguro kailan ba yun? Sabihin na natin, mga 2 linggo makaraan, medyo pinagtatalunan pa. Paano ba? At ano ba yung posibleng mga kaharapin ng vice-presidente para sa pagpapa-impeach sa kanya? Pero po biglang nagpa-press con doon sa loob ng detention facility po ng Congress. Patay ilaw dahil wala daw po silang ilaw. Pinatayan daw po. Samantalang nakita natin, mga kababayan, nasa loob ng detention facility yung pindutan ng ilaw. Tapos mayroon nakita, may hawak-hawak pang cellphone. Ninakaw daw po yung cellphone nila. Diyos ko Lord. Simula po nung nag-press ko ng ating vice-presidente doon. At sinabi, pag ako nategi, may inutusan na ako para i-assassin ang Pangulo. Lagot. Napadali na ho, mga kababayan, ang pagpapa-impeach, no? O ang impeachment. Yun po yun, mga boss, no? Siya po ang nagpadali, lalo na sa sambayan ng Pilipino, no? Na magdesisyon, sandali lang. Ito ba yung vice-presidente na, hindi naman lahat, kasi may mga DDS pa din ho no? May mga DDS, yung mga DDS na tipong paano yan? Yung confidential funds, hindi maipaliwanag ni BP Sara. Meron kayong Mary Grace Piatos, meron kayong mga ganito. 125 million, ganito. 16 million ang wini-withdraw every quarter. Di ba? 5.3 million para pang maintenance ng mga safe house. Paano niya papaliwanag yun? Sasagot nila, basta! Duterte pa din kami.